Happy Sunday po sa ating lahat. Naniniyahan ko po ang lahat na tumayo sa umagang ito. Umpisahan natin sa magitan ng pagpupuri sa ating Panginoon. At kayong mga nasa bahay, naniniyahan ko po kayong lahat na tumayo at purihin natin ang Panginoon. Showing up at the time of every Lazarus, your voice is calling me out. Right now, I know you're able, and my God, come true again. You can do all things. You can do all things but fail, 'cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. 'Cause I know, you never will. So church. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. A new wind is blowing right now, bringing my heart and soul, taking over like it's Jericho. And my walls are all crashing down. 'Cause right now, I know you're able. And my God, come true again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. 'Cause I know, you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. 'Cause I know, you never will. Never lost a battle. 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 Never will. You never will. Never lost a battle. 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 Never will. Never lost. You never will. Never lost a battle. 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 Never will. You can do. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. 'Cause I know, you never will.
never lost a battle. 'Cause I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. 'Cause I know you never will. You can do, Lord. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. 'Cause I know you never will. You never will. You never lost a battle, Lord God. And all these things, Panginoon, belongs to you. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen! Hallelujah. Good morning po. Good morning sa ating lahat. Bawat isa sa atin na pumunta ngayon o nasa bahay man, lahat tayo may mga pinagdadaanan. Amen? Di ba? So sa ngayon, sa umagang ito, ang gagawin natin, lahat ng mga pinagdaanan niyan, lahat ng problema yung nasa bahay, gagawin nating wall yan. At si Lord ang gagawa ng paraan para dyan. Because all the battles belongs to the Lord. Kasi kung tayo lang, wala tayong magagawa. Amen? Amen. We can do all things through Christ who strengthens us. At pag sumigaw tayo, shout for victory, lahat, yung walls na yan, problema na yan, karamdaman man yan, gigibayin natin yan sa ating pagsigaw. Amen? Amen. We shout for victory this morning. Amen. Hallelujah. 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 This battle belongs to you, Lord. We are the weapon of warfare. Praises of God in a man. We have the sword of the Spirit. Word of truth, the word of God. No weapon, no weapon. For no weapon formed against us Will prosper. For the battle is the Lord, and He'll not fail.
name will be praised. For no weapon will form against us. With earthly weapons, where the weapons of the Lord. Weapons of the Lord we will use. We are the church of mighty army. People of praise. Come on, the people of praise. A people of praise, a people of war. With the weapons of the Lord. Hallelujah. No weapon formed against us will prosper. And will not fail. We will Go forth. Praise the name of Jesus. and execute His vengeance on the powers of the air. Clap your hands. As we clap our hands, we will strike the enemy. As we dance with joy, The hosts of the and will flee. As we lift our hands, His banner will be raised. we will shout of victory. His name will be praised. Malakpak! Malakpak! Tayo sumayaw ng may galang. Ang kaaway mo, iyak na lang hanggang itaas ang kamay. Ang Diyos ay itanya, isigaw ang tagumpay. Ang niyang alam. Minsan pa, palakpak! Sumayaw ng may galang. Ang kaaway mo, tiyak na lalayas. Itaas ang kamay. Ang Diyos ay itanya. Isigaw, sigaw! Ang niyang alam. Minsan pa, palakpak! Sumayaw ng may galang. Ang kaaway mo, tiyak na lalayan. Taas ang mga kamay. Ang Diyos ay itanya. Isigaw ang tagumpay. Sigaw! Sigaw ang tagumpay. Sigaw! Sigaw ang tagumpay. Sigaw! Sigaw ang tagumpay. Hallelujah! Hallelujah! Amen! Anong feeling? Nagiba na ba yung wall? Amen. Nagiba na? Nagiba na ba yung wall o kailangan pa natin sumigaw? Isa pa. Isigaw ang tagumpay. Woo! Isigaw ang tagumpay. Woo! Isigaw ang tagumpay. Woo! Isigaw! Hallelujah! Thank you, Lord! Thank you for the victory, Lord God. Salamat, Panginoon, sa katagumpayan na naranasan namin ngayon. Thank you, Lord. Whatever it is, Panginoon, we are facing, o haharapin pa lang namin, Lord God, all these battles belongs to you alone.
Sapagkat Lord, minaamin namin, wala kaming magagawa, Lord, yan kung wala ka sa aming buhay. At minsan ba, Panginoon, patawarin niyo kami. At Lord, minsan tinatanong namin sa aming sarili, Lord, bakit hindi namin ito kaya? Lord, ano mang dinaharap ko ngayon, bakit Lord, hindi ko ito kaya? Father God, I'm asking you right now. At ang sabi ng Panginoon, anak, because ikaw yung humaharap sa battle na yan. Why are you giving it back to me? I will face it. And you know that every battle ay mapagtagumpayan mo yan sapagkat ako nandyan sa harapan mo. And all you need to know, all you need to do is praise, worship, and seeking God. Hallelujah. The weapon may be formed, but it won't prosper. Yes. When the darkness falls, it won't prevail. Thank you, Lord. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. My God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle
our Lord. The battle Because all these battles belongs to you, Lord. All these battles are you alone. victory. I'm gonna see a victory. For the battles belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battles belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battles belongs to you, Come on, church. These battles belong to you, Lord. Thank you for the victory. Yes, Lord God, all the victory belongs to you, Father. Everything belongs to you, Lord God. Jesus. Hallelujah. Ang kakantayin ko po sa oras na ito ay isa pong prologue para po sa preaching na darating. And it's part of our worship. Pero bago ko po kantahin yung kanta na kakantahin ko is kasi doon sa kanta na po na yon, meron pong binabanggit na isang puno. Yung isang puno po na yon, it's called the Tree of Sequoia. Yung pong Tree of Sequoia, it takes thousands of years para po mabuo yung tumubo yung puno na yon. So naalala ko po, nung nasa ibang bansa kami ng asawa ko, meron po kaming nakita na malaking puno, malaking puno. Ano po yun? Sa Hawaii po. Tapos para ma-imagine nyo po kung gaano kalaki yung puno, kailangan nyo po ng 10 tao na pumaligid doon para po makita nyo yung gaano siya kalaki. Gaano siya Tapos inisip ko, sabi ko, Lord, parang siguro ang tagal na nitong nitong puno na to. And hindi lang siya isang iglap, tumubo siya doon. It takes years. At ang puno ng sequoia, it takes 3,000 years to grow, to be fully grown. Ganon din po yung sinasabi doon sa kanta na there are things sa buhay natin, merong mga promises si Lord sa atin na minsan nakala natin ang tagal-tagal bago dumating. For example, ang tagal bago mawala ng virus, ang tagal bago magkaroon ako ulit ng trabaho, ang tagal bago ko makuha yung pinapangarap ko. But maybe the Lord is telling you right now that actually He can instantly give it to you There are things na pwedeng isang pitik lang ni Lord kaya niyang ibigay sa'yo. Isang sabi niya lang kaya niyang ibigay sa'yo. Pero our God is also a God of process. Ang ating Diyos ay isang Diyos na mayroong prosesong dinadaanan. Kasi maaaring may tinuturo ang Panginoon, maaaring may sinasabi ang Panginoon na kahit na paulit-ulit mo pang hinihiling sa Panginoon, pero hindi binibigay sa'yo. Kasi mayroong pang sinasabi ang Panginoon. Amen? Ang kanta po na aawitin natin ngayon ay isa ring kanta na nagsasabi ng proseso ng Panginoon. At ang maganda po doon is meron siyang, our God is a God who fulfills His promise. Kahit gaano ka pa katagal ka nag-aantay,
kahit gaano katagal, ang dapat lang nating tignan, God is a God who fulfills His promise. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. Like a frost on a rose, winter comes for us all. Oh, how nature awaits us with the nature of patience, like the seed in the snow. I am buried to grow, for your promise is loyal, from sea to sequoia. And I know, though the winter is long, even richer the harvest it brings. Though my waiting prolongs, even greater your promise for me, like a seed. I believe that my season will come. Lord, I think of your love, like the low winter sun. As I gaze, I am blinded with the light of your brightness, like a fire to the snow. I'm renewed in your warmth. Melt the ice of this wild soul till the barren is beautiful. And I know, though the winter is long, even richer the harvest it brings. Though my waiting prolongs, even greater your promise for me, like a seed. I believe that my season will come. I know, though the winter is long, even richer the harvest it brings. Though my waiting prolongs, even greater your promise for me, like a seed. I believe that my season will come. I can see the promise, I can see the future. You're the God of seasons, and I'm just in the winter. If all I know of harvest is that it's worth my patience, then if you're not done working, God, I'm not done waiting. You can see my promise, even in the winter. You're the God of greatness, even in the manger. For all I know of seasons is that you take your time. You could save us in a second, instead you send your child. Though the winter is long, even richer the harvest it brings. Though my waiting prolongs,
Praise. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Father God. Maraming salamat po, Panginoon. Ikaw, you are the God of seasons, O Lord God. Hindi lamang winter, hindi lamang spring, summer. But Father, ikaw ang Diyos ng panahon. At hawak mo ang panahon sa iyong mga kamay. Kaya hayaan mong maunawaan namin ito ng lubusan, Panginoon, sapagkat alam namin sa buhay namin, makikita namin ang tamang panahon para sa aming Panginoon. And Lord, sa paghihintay namin sa mga bagay na hindi namin naiintindihan sa buhay namin, Father, we pray, hintayin namin yung panahon na itinakda mo para sa amin, Panginoon. And while waiting, Father, I pray, saan mo kami hinuhubog, anumang prosesong pinagdadaanan namin sa buhay, Panginoon, hayaan mong lubos kaming magtiwala sa iyo, sa iyong mga pangako, sa iyong mga salita. Minsan pa, tinitiwala namin sa iyong panambahan na ito. Minsan pa, Panginoon, hayaan mo ang salita mo ay mapasa puso't isipan namin, Panginoon. To you, O Lord God, all the glory and honor and power and praise. Thank you, Father God. You are the God of the seasons. In Jesus' name, Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Praise. Okay, praise God. Hallelujah. Are you blessed? Parang hindi naman sagot ng bless yan eh. Are you blessed? Amen. Hallelujah. Sige po, bago po ako mag-start, meron po tayong first-timer sa bisita. Welcome po natin si Abigail Moloboco. Yan, kasama po siya ni Ana Kayla Samson. Yay, welcome po. Ayan. Yan, welcome po. Ito po, nasa All Nations for Jesus Church po kayo. Isang Christian ministry. At salamat sa Panginoon sa buhay ng bawat isang naririto, maging sa online po. Thank you kay Lord at nandito tayo sama-samang panambahan sa Panginoon. Amen? Wow, so amazing yung worship natin at naniniwala ako, napakaganda ng gagawin at ginagawa at gagawin pa ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Mag-trust lang talaga tayo sa season ng buhay natin. Mag-trust lang tayo kay Lord na siyang author ng season na yun. Alam ko, makikita po natin yung panahon na para sa atin. Amen? Amen. Sige po, nakapag-pray naman tayo. Yung title po ng pagsasalu-saluhan natin ngayon ay He Writes My Story. Wow! He writes my story. Nawa, dalahin ko sa Lord. Alam niyo po, isa sa mahabang napag-aralan o mini-meditate, actually, 1 week ko po siya halos, tapos na po yung preaching halos 1 week ko po siya na ginawa ko po siyang devotion. Kasi sa akin, napakaganda ng word ng Lord at truly, I'm so blessed at dumadaan din sa panahon na itong word ng Lord sa akin, nakita ko kung gaano kaganda, kung paano isinulat ng Diyos ang ating buhay. At nawa, dalangin ko sa Panginoon, mga kapatid, makita nyo rin kung paano isinulat ng Diyos ang inyong mga buhay. Okay, simulan po natin. Ang oras po ay 9:40. 9:40 po. Okay, simulan po natin sa Psalms 139 at kung may notes po kayo, I encourage you mga kapatid, wag niyo lang ito mabasa tong verse na ito. Gawin niyo pong memory verse to. Napakaganda po nito. Okay, Psalm 139 ay isa sa na magandang pinagbubulayan po. Pag nabasa niyo po yung buong Psalms 139, napakaganda po niyan. At itong verse 13 to 16, sabi po diyan,
For you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Alam ko, kabisado niya po yan. Fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. My frame was not hidden from you when I was made in the secret place. When I was woven together in the depths of the earth, your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. Mga kapatid, i-meditate natin maigi ang salita ng Diyos. Unawain natin siyang mabuti. Hindi tayo aksidente. Okay? Kung bakit nabuhay tayo sa mundong ito, hindi tayo aksidente. Aksidente man nangyayari sa magulang natin, kung bakit tayo pinanganak. Naalala ko yung isang kapatid, may humingi ng verse sa akin, nung binigay ko itong Psalm 139, sabi niya, akala ko galing po tayo kay Adan at kay Eva. Mga kapatid, pag binasa mo ang Matthew, ang genealogy niya, hanggang kay Adan at Eve. Pero pag binasa mo ang Lucas, ang genealogy niya, hanggang kay God. Sa Diyos tayo nagsimula at sa Diyos rin tayo babalik. Amen? So maintindihan natin, wow, ang ganda-ganda po natin. Ano yan? When I was woven together in the depths of the earth, your eyes saw my unformed body. Ginagawa pa lang tayo mga kapatid, cell pa lang tayo. Okay? Sperm cell pa lang tayo. Kung paano yung sperm cell ay makapunta sa egg cell ng isang babae, grabe na yung history. So, cell pa lang tayo yung pinagdaanan na natin bago tayo mabuo. My frame was not hidden from you. At lahat ng istorya sa buhay natin, sinubaybayan ng Panginoon. Siya ang author nito. Siya ang nagsimula nito. Okay? All the days ordained for me. Nung nakita ni Lord yung istorya ng buhay natin, sabi ko nga, napawaw siguro ang Panginoon. Ang ganda. So, hindi lang binigyan niya ng buhay, binigyan niya ng kulay. Sabi nga po sa science, ang sperm cells daw po ay consisting ng 40 million, 250 million cells. Guess what? Isa lang doon ang nakakapag-fertilize ng egg. Isa lang. Out of those 40 million, 250 million, isa lang. At kapatid, yung isang yon, praise the Lord, ikaw yun. Okay? Hindi ka aksidente, hindi ako aksidente, walang aksidenteng tao na nabuhay dito sa mundong ito. Lahat yan ay ginawa ng Panginoon. All the days ordained for me. Okay, hindi po ito kasi meron pong tinatawag na doctrine of preordination. Nung Sunday, tuntua nga ako, kasi syempre, last 2 weeks ago pa, yung isang takeaway ko last Sunday, ninote ko po spiritual limitations can restrains one's capability and can delay, derail, or destroy someone so they cannot achieve or pull their preordained destiny in life. So may nakatakda para sa atin. Kaya lang, pag hindi mo naintindihan ang gawa o ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin, tayo mismo ang sumisira ng plano ng Panginoon sa buhay natin. Jeremiah 29:11, favorite verse natin, familiar tayo doon. I know the plans I have for you, says the Lord, di ba? Plans to prosper us and not harm us. Plans to give us hope and a future. Secure ang future natin kay Lord. Kaya lang, dapat talagang maunawaan natin ng lubos. Mga kapatid, ang buhay ko, ang buhay nyo, ay isinulat ng Diyos. Okay? Dapat maintindihan natin to. At napakaganda kapag ang Diyos ang sumulat ng buhay natin. Wow! Praise God. Okay, tingnan po natin to. Simulan po natin dun sa kanta, The God of the Seasons. Okay. Dito po sa Pilipinas, ayan, prologue, kasi he writes my story. Siyempre, ang story o ang isang pelikula, hindi po natin gawing 1, 2, 3, 4. Gawin natin katulad ng isang pelikula. Prologue. Okay.
Sa Pilipinas kasi ano lang tayo no? Sa tropical country kasi, summer tsaka rainy season. Pero sa biblical narrative po, ay merong 4 seasons. Winter, spring, summer, or fall. Or yung tinatawag na autumn, taglagas. Okay? So parang katulad po ng buhay ng tao, meron ding seasons ang life natin. Okay? At mga kapatid, hindi po tropical, hindi po tag-ulan at tag-init lang. Yung 4 seasons ng life applicable sa buhay natin. Katulad po ng pag-aaralan natin ngayon, isa sa pag-aaralan natin na magandang season na nangyari sa buhay ng tao is the life of Joseph. Okay, tingnan po natin si Joseph. Yan. Okay, Joseph, son of Jacob. Joseph is a fruitful vine near a spring whose branches climb over a wall. With bitterness, archers attacked him. They shot at him with hostility, but his bow remained steady. His strong arms stayed limber because of the hand of the mighty one of Jacob, because of the shepherd, the rock of Israel, because of your father's God who helps you, because of the Almighty who blesses you with blessings of the heavens above, blessings of the deep that lies below, blessings of the breeze and womb. Mga kapatid, napakagandang blessing nito. Anong hahanapin mo? Blessings from above, blessings from the depths. Grabe blessing ito. At mga kapatid, pag binasa niyo po ang Bible, isang beses lang ito nabanggit sa Bible. Sa life lang ni Joseph, itong blessing na ito. From the heavens, from the depths, grabe ang blessing nito. Kaya lang po, itong si Joseph na ito, itong blessings na ito, nung binigay sa kanya, is blessing ng kanyang harvest. Tapos na po itong pelikula. Last part na po ito, Genesis 49, ang Genesis po ay hanggang chapter 50 lang. So, 50 ang ending, nung binigay itong blessing na ito, ay season ng kanyang harvest o ng kanyang summer. Tingnan nyo ngayon itong picture. Okay. Winter, spring, summer, fall. Okay. Kaya ganyan yung pagkakasunod-sunod niyan kasi yung kanta. Meron kasing kanta na winter, spring, summer. Okay. Summer is harvest time. Yung pronounce yung blessing kay Joseph, yun na yung panahon ng kanyang harvest o yung summer niya. Dalawa po ang nangyayari sa summer. Okay. Ang summertime po, yung harvest time na yon, pag-ani po nila, ang ginagawa po ng mga farmers, pagka-ani, lilinisin uli yung lupa. Pagkalinis po ng lupa, panahon din ng pagtatanim. Okay? Oh. Pagka-harvest, linis ng lupa, tanim ulit. Mga kapatid, tingnan niyo itong mabuti ha. Dati kasi, nung makarinig ako ng preaching ng winter tsaka ng autumn, ang term nila dyan ay death. Winter means death, kamatayan. Fall and autumn means papasok ka dun sa death. Okay? Nung minimeditate ko ito, nung binigay sa akin to ni Lord at napag-aralan ko, wow! Meron ako nakitang isang bagay na hindi pala siya death. Winter is not death. Okay? Pagkatanim, tingnan niyo po pagkatanim nila, papasok yung autumn o yung taglagas. Sino po nakakita na sa inyo ng buto ng mangga na nabulok? Yung nabubulok? Yung nangitim? Ako po ba'y naiintindihan ninyo? Okay, yan. Tapos mag-aiming kayo. Okay. Dati, pag nabulok, ako, nung bata ako, pag nakita ko sa bulok, kinukuha ko, tinatapon ko. Kasi maitim na di ba? Tinatapon natin. Ang ibig pala sabihin nun, yun yung namamatay na. O yung pag nabubulok siya, ibig sabihin namamatay na. Kasi ang kasunod nun, pag mapapansin ninyo, ang kasunod nun, biglang may sisibol. Okay? Kuya, tandaan niyo yung picture Next verse nga. Wait. Balik. Nasa isa pa.
Okay, mamaya babanggitin ko po yung verse. Sa John chapter 12, pag sumibol po siya sa season ng Bible, ang kasunod ng pagkabulok na yon ay winter. So magyayelo. Anong ginagawa ng yelo? Tatabunan niya lahat ng nasa paligid. Bahay, lupa, lahat ng kaya niyang tabunan, tatabunan niya. At lahat ng itinanim nila nung summer na unti-unting nabubulok o namamatay kung tawagin at sisibol, yung yelo, tatakpan niya ito. Kaya nga sa akin, nung pinag-aaralan ko to, ang winter ay hindi death, but winter is preservation. Yung winter pala ang nagpipreserve nung tanim. Bakit? Kasi pag sumisibol siya at kung walang winter, pwede siyang kainin ng hayop, pwede siyang masira at yung growth niya ay mahinto. So kaya may winter, tatabunan niya yun, pinipreserve niya yung mga seed. Okay, next, spring. Anong kasunod ng tagyelo? Tagtunaw, spring. Ang galing nga ni Lord eh. Yung yelo na nag-cover, pag tagtunaw na, siyempre yelo, pag natunaw ano? Tubig. Yung tubig na yun mismo, ang didilig dun sa halaman. So yung season ni Lord, wag lang guluhin niya ng tao, church, wag lang natin guluhin yung istorya ni Lord, mag-harvest tayo. Makikita natin yung season natin katulad dun sa kanta. Okay? Bakit? Kasi, mga kapatid, yan, kahit hindi mo yan pakialaman, sa sarili niya lang, kaya niyang magpatubo ng halaman. Si Lord. Okay? Kaya niya. Kaya nga napakaganda eh. Pagtatanim, nabulok during autumn, tapos nung nag-winter, pinreserve niya yung mga seed. At nung tagtunaw na, siya mismo ang nagdilig na yun. Bakit? Kasi kasunod ng spring is summer. Means harvest time na naman. Okay. So, dadali natin to sa sarili natin kung paano natin makikita si Joseph. Yung blessing kay Joseph kanina, ano? From heavens above, from depths below, from the breeze, from the womb. Ano po sabi doon? He is blessed. Nakita niya yung season niya. Kaya lang, pag nabasa niyo yung verse na yun, kapatid, ano ang nangyari nung autumn, nung winter, at nung spring sa buhay niya bago siya nag-harvest? Bago siya nag-harvest. Okay. Episode 1. Looking back, the calling. Ito po ay galing sa Genesis chapter, take note ha, Genesis chapter 37. Ang istorya po ni Joseph ay Genesis chapter 37 to Genesis chapter 50. Okay, 13 chapters. Isa sa pinakamahabang istorya sa Bible. Okay, isa sa pinakamahabang istorya sa Bible, si Joseph. 13 chapters. So take note, kaya hindi ko po nilagyan na ng verse, i-take note nyo lang, Genesis 37 to 50. Okay, calling. Doon po sa Genesis 37, si Joseph po ay panglabing isang anak ni Jacob. Okay, ang anak po ni Jacob ay 12. So pang-11 siya. At ang sabi sa Bible, favorite son siya ni Jacob kasi ipinanganak siya ng may edad na si Jacob. Okay? Kaya lang, hindi lang po basta favorite, talagang favorite na favorite. Kasi lahat ng special na kay Joseph. Okay. Isang araw, na naginip po si Joseph at nireport niya sa kanyang mga kapatid at magulang. Sabi niya, nakakita ako ng panaginip. Nung biblical time, mga kapatid, ang panaginip po ay revelation ng Lord sa tao. Nakikipag-usap ang tao, ang Diyos sa tao. Ngayon po kasi ang panaginip, wala. Yung panaginip ng tao ngayon, bunga na ng alalahanin niya eh. Okay? Minsan nga hindi na panaginip eh, bangungot na eh. Bakit? Kakaisip sa problema, dala-dala hanggang pagtulog, sabi niya na naginip ako. At mostly, maraming panaginip, pangit. Bakit? Kasi pangit ang pinagmulan eh. Oo, naiintindihan ninyo? Okay, pero nung biblical times,
Ang dream po ay revelation ng Lord, nakikipag-usap ang Diyos sa tao. Sabi niya, nakakita ko ng panaginip. Ganito ang nangyari. Yumukod kayo sa akin. Nagalit yung mga kapatid niya. Ano ibig mo sabihin? Kami mga kapatid mo at magulang mo ay yuyukod sa iyo. So lalong nainggit yung mga kapatid ni Joseph sa kanya. Okay. Ang hindi niya alam, lahat po ng revelation, church, brothers and sisters, nasa online ka man o first time ka man nandito ngayon, tandaan mo ito. Anumang pangako ng Diyos sa iyo ay katulad ng buto. Anumang pangako ng Diyos sa iyo ay katulad ng buto. Walang buto na kapag tinanim mo ngayon, aanihin mo agad. Kahit nga yung munggo, itanim mo, kinabukasan, aanihin mo na. Pero ano ang aanihin mo? Toge. Tama? Toge. O yung toge, kahit kainin mo na, hindi mo siya pwedeng kainin ng isa. Dapat together, kakainin mo siya. Bakit? Hindi ka bubusog. Okay. Pero kung sequoia tree ka, it takes time. Okay? Lahat ng promise ni Lord, minsan na-amaze tayo sa pangako ng Panginoon. Wow, napakaganda Lord. Every Sunday, nakikinig tayo ng preaching. Every Sunday, nag-worship tayo. Nakaka-receive tayo ng promise ng Lord at napapawaw tayo. Ito mga kapatid, ang medyo masakit. Kapag yung buto ay dumaan na sa season ng winter. Ito na minsan litanya natin sa buhay. Bakit ganito? Kailan lang ang ganda ng pangako ng Diyos, pero bakit ganito nangyayari? Tama ba o mali ba yung narinig kong preaching? Tama ba ang pangako ng Panginoon sa buhay ko? At minsan, inaabandon natin yung promise ni Lord sa buhay natin. Kasi ang nakikita natin, yung winter. Ano makikita mo sa winter? Wala. Panay yelo. Pero mga kapatid, ikaw, ako, bawat isa sa atin na nakakakilala sa Panginoon, sabi ko nga sa inyo kanina, hindi tayo aksidente. Lahat tayo tinawag ng Diyos. Lahat tayo pinili ng Panginoon. Mamaya po, mayroong verse po yan. Lahat tayo mayroong tanim sa buhay natin. Lahat tayo mayroong seed sa life natin. At yung seed na yun, iingatan yun ng Lord hanggang makita niya yung kabuuan na maging puno siya. Okay. Calling, episode 2. Ito na, may pagtawag na. Refinement. Ito na yung season na kung saan aayusin ka ni Lord. Okay, killing the ako factor. Sa Genesis 37, makikita niyo po ron, mga kapatid ha, isa to sa magandang gawin ninyo ha. Basahin niyo itong istorya ni Joseph ha, Genesis 37 to 50, saglit niyo lang babasahin yan. Huwag niyong ma-miss ito. Kaya lang hindi ko maipalabas lahat. Napakaraming verse okay? Lahat ng buto na yun, merong proseso para tumubo siya. Okay, yung lalong-lalo na panahon natin ngayon ng yung mga plantita. Okay, yung mga nahilig sa alaman. Yung misis ko, nagtanim ng pechay, binabantayan niya araw-araw, parang hindi tumutubo. Bakit yung iba namatay? Bakit ganito? Bakit ganyan? Bakit si nag-harvest na? Bakit ganoon? So marami siyang dahilan. Pero alam niyo po, nakita ko rito, yung seed na yun, merong refinement. Okay? Killing the ako factor. Ano po yung mga ako na yon? Tingnan niyo po ito. Okay. I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit. While every branch that does bear fruit, He prunes so that it will become fruitful. Nung napag-aralan ko po itong John 15 na ito, na-preach ko ito, ilang taon na yata,
mga kapatid, na-experience ko yan. Meron kami mangga. Yung mangga namin, sumandal na kasi sa bubong nung church, sa pulo. Sumandal na siya. So, tama-tama meron nagbigay ng book sa akin na kapatiran. It's about fruitful vine. Nung binabasa ko siya, ganito pala ang puno. Hindi pala siya basta pinapatubo. Inaalagaan pa lang siya. Kahit sabihin mong, ay mangga yan, maganda yan, ganito. Alam niyo po, nung nabasa ko yun, in-apply ko dun sa puno ng mangga namin. Yung mga sanga na kung saan pumupunta, pinagputol-putol ko. Bakit? He cuts off every branch in me that bears no fruit. Kaya yung killing ako factor, maraming tinatanggal sa atin si Lord na hindi mabunga sa buhay natin, kaya inaalis niya. Ano ba magandang sample? Kung bakit ka nagkaroon ng girlfriend na nawala sa'yo, baka siya ay sanga na hindi para sa'yo. Kasi aagawin niya lang yung nutrients ng puno, imbis na pumunta dun sa mabungang sanga, siya napupunta. So ang buhay natin, minsan maraming nasasayang. Bakit? Kasi ang daming sanga na kung saan-saan nakaladlad. Alam niyo po, nung pinutol ko yun, ako na-amaze. Kasi kahit yung mga pinagputulan, nagsibol siya ng bagong branch at naging mahitik yung kanyang bunga. So kaya pala may mga refinement sa buhay natin. Bakit? Kasi yung nutrients ng buhay natin, yung dapat mas ang buhay natin, ano po nangyayari? Nasasayang. Bakit? Kasi ang daming sanga na kung saan-saan napupunta. Hallelujah. He cuts off every branch in me that bears no fruit. Nung una nga, ang pagkakaintindi ko dyan, pag matinding pastor nag-preach niyan, sasabihin, tatanggalin ni Lord ang hindi mabunga. Mali po yun. Hindi po yung tao na hindi mabunga. Ikaw yun. Baka marami kang branch na kung saan lang nakakalat, na imbis dun sa branch na dapat mamunga siya, ilan na sa inyo ang nag-try ng business? Ilan na sa inyo ang marami ang business? Yung business na hindi mabunga, putulin mo. Baka mapunta yung business mo sa dapat maging mabunga siya. Okay? Ganyan ang buhay natin. Minsan, kalat ang buhay natin eh. Minsan, wala tayong disiplina sa maraming bagay. Estudyante ka, dapat nag-aaral ka, nagtataka ka, bakit ang baba ng grades mo? Paano? Mas naiintindihan mo pa yung laro kaysa mag-aaral. Hindi raw makapagbasa ng Bible. Paano? Mas marami pang laro sa cellphone mo kaysa sa version ng Bible mo. Hallelujah. Ang dami natin dapat maging mabunga tayo. Ang problema, ang daming kalat sa buhay natin. Lilinisin ni Lord yun, kaya merong refinement. Mga kapatid, hindi po ito pang pastor lang, ha? Lahat tayo may calling. Lahat tayo sa isang pelikula, lahat tayo merong papel. Hindi ka extra lang. Hello? Ano pa yung matindi sa extra? Hindi ka asungot lang. Amen? Part ka ng story. At gagawin ng Lord ang mabuti para maging fruitful kung saan ka man dapat. Okay? Naalala niyo, mga kapatid, isa sa pinaka-danger ng buhay Kristiyano natin is the permissive will. Tandaan niyo po ito, ha? Dalawa po ang kalooban ng Diyos. Isa lang po ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Perfect will. Okay? Kung may kalooban ng Diyos sa'yo, ang kalooban ng Diyos sa'yo ay yung perfect. Okay. Kaya lang, meron pong tinatawag na permissive will. Yung pinayagan na lang. Okay. Kung pamilyar kayo sa Matthew 19, yung Matthew 19, may lumapit na Pariseo kay Jesus. Nagtatanong about marriage. Sabi ni Jesus Christ, sabi ni Lord, ang marriage ay ganito. Ang pinag-isa ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. So, in-explain ni Lord yung marriage. Sabi ng mga Pariseo, bakit si Moses?
binigyan kami ng certificate ng divorce. So, pwede mag-divorce. Sabi niya, no. Matthew 19. Anong verse yun? 4 verse 9. Sabi doon, no. Hindi kayo binigyan ni Moses ng certificate ng divorce. God permitted it because your heart is hard. Pinayagan lang ng Lord magkaroon ng papeles ng divorce kasi ang titigas ng ulo ninyo. So, nagkaroon ng permissive will pero hindi yun kalooban ng Diyos. At maraming Kristiyano lumalakad dun sa permissive kasi naawa na lang sa'yo. Hello? Do you know the verse, God is a God of grace and mercy? God is a God of grace, favor. Kaya ka binibless ni Lord because of His favor. What is mercy? Kaya ka binibless ni Lord kasi naaawa na lang sa'yo. Hindi ka pang mercy, kapatid. You are in God's favor. Grace, yung favor ni Lord, napakayaman sa atin. Kaya lang minsan, pinipilit natin yung gusto natin at minsan natutuwa tayo kasi binibigay ng Diyos. Ang hindi mo alam, naawa na lang sa'yo si Lord. Permissive will. Pero mga kapatid, hindi ganyan ang plano ng Diyos sa buhay natin. The plan of God in our life is perfect. For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Napakaganda ng future natin kay Lord. Amen? Hallelujah. Okay. So, ano itong mga ako na ito na kailangang patayin ng Diyos sa buhay natin para makita natin yung perfect? Tingnan po natin itong tatlo nito. Meron tatlo po nangyari dito. Okay, Genesis 39 verse 9, ako. 39 verse 9, then I am. 40, remember me. Ako. Ano yung I had? Mga kapatid, sa Hebrew word, yung language nila, ganito ha, yung 37.9, nakakita siya ng dream. Nagalit yung mga kapatid niya kasi ang interpretation ng mga kapatid niya, yuyuko sila sa kanya. Nakakita uli ng dream. Yung pangalawang balik niya, hindi na binigyan ako ng dream. Ang sabi niya, meron akong dream. So, dun sa biblical narrative, ang sabi ng mga Bible scholar, hindi na niya tinatanggap ang dream galing kay Lord, kundi sa kanya na. Nag-speak sa akin si Lord. Sa akin na. So, ang focus hindi na kay God, kundi sa kanya. Then I am. Yan po yung istorya doon kay Potiphar. Tinukso siya ng asawa ng Potiphar. Di ba, naalala nyo? Nung tinukso siya, ano sabi niya? Bakit ginaganito mo ako? Hindi mo ba alam? Ako. Anumang merong sa bahay na ito, ako ang pinagkakatiwalaan. Ako. Kung meron man sa bahay na ito, ako. Okay, Hebrew language play, hindi po yung senaryo, kundi ako. Remember me? Mga kapatid, yan po yung nasa kulungan na siya. Ano nangyari sa kulungan? Ang ganda ng pangako ng Diyos. Pagkatapos ng pangako ng Diyos, ibinenta siya ng kanyang mga kapatid. Itinapon siya sa balon. Minsan ganun na nakikita natin eh. Bakit ganun? Ang ganda ng pangako ng Diyos. Ang ganda ng preaching nung Sunday. Pero bakit ang nangyayari ganito? Bakit parang ang layo dun sa istorya? Tinapon sa balon. Pagkatapon sa balon, akala niya ililigtas na siya. Ibinenta siya. Biblical term, kapag ibinenta ka, ibig sabihin, automatic, you are a slave. Kala ko ba ang ganda ng dream ko, bakit ganoon? Nung naging alipin siya, naibenta siya kay Potiphar, gumanda ang buhay niya, akala niya gumanda ang buhay niya. Yung mayroong tao na mayroong magandang dream, pinagbintangan na rapist.
Isa sa pinakamasakit na maranasan ng tao, yung pagbintangan ka. O, sino gustong umamin? Yung totoo nga, nasasaktan tayo eh. Yung pinagbintangan ka pa kaya. Parang baligtad ah. Pero totoo ba? Okay, salamat po sa inyo. Okay, hallelujah. So pinagbintangan siya rapist, ano nangyari? Ikinulong siya. So nasan yung seed? Nasan yung magandang pangako? Wala eh. Ang pangit ng mga kasunod eh. Tapos sabi niya doon sa kulungan, na naginip po yung chief cupbearer. Pag sinabi pong chief cupbearer, siya po yung, ano tawag dito? Sa king, sa trono ng hari, ang cupbearer o yung chief baker, ang ibig po sabihin nun, walang ibang taong nakakapagbigay ng inumin sa hari maliban na siya lang. At yung chief cupbearer po, bago ka maging ganun, lahat ng iinumin ng hari, iinumin mo muna. Kasi kung may lason yun, ikaw ang unang mamamatay. Pag namatay ka, ibig sabihin, hindi pwedeng inumin ng hari. Ganun po katindi yun. Okay? So remember me. Kaya lang mga kapatid, lahat ng ito, lahat ng branch na hindi nakikita ng Diyos na mamumunga sa buhay ni Joseph, pinuputol niya. Okay, kapraso lang ha, tingnan niyo po ito. Kunyari, remember me, kung naalala siya nung chief cupbearer, alam niyo po mangyayari sa kanya? Alam niyo po mangyayari sa kanya? Baka naging assistant chief cupbearer siya. Pero alam niyo si Lord, ibang klase. Why? Next episode. Take 2. Ano nangyari? Alam niyo po mga nangyari kapatid? Pagkatapos ng panaginip niya dun sa cupbearer, 2 years more. 2 taon siya dun sa kulungan na naghintay. Grabe ano? Kung ikaw kaya yung butot, humagal ka pa kaya? Ang ganda ng pangako ng Diyos sa'yo, pero tinangka kang patayin ng kapatid mo, itinapon ka sa balon, ibinenta ka para maging alipin, ngayon gumanda ang buhay mo, pinagbintangan ka ng rapist, nakulong ka. At dun sa kulungan na yun, ilang taon siya, walang sinabi. At ito, meron ng pagkakataon para makalabas siya, sabi niya, tinulungan kita, tulungan mo ako ha. Ang pagkakasabi niya pa nga doon, remember me and show kindness to me. Tinulungan kita, tulungan mo ako. Ano po nangyari? Nakalimutan siya. And it took 2 years more. 2 taon pa. Naalala niyo yung song kanina? Mamaya kantahin natin ulit yung song. Do the winter is long. Do it prolongs the waiting. Pero ano sabi ng song? Kung gaano kahaba ang winter, ito lang ang tandaan mo. The harvest is great. The harvest is great. Okay? Familiar kayo sa verse? Church, litanya yan ni Job. Kung kilala niyo po si Job, it's the same language. Ano yun? Pag may nangyayari sa buhay natin, ito ang madalas na lumalabas sa bibig natin. Na-experience ko po ito, hindi po ako exempted dyan. Ang ganda ng pangako ng Panginoon, pero bakit ganun? I was forcibly carried off. It's the same language ni Job. Bakit ako magdudusa ng ganito? Mabait naman ako. Wala naman akong ginagawang kasalanan. Pero bakit nangyayari ito sa buhay ko? At minsan nakikipag-diskusyon tayo kay Lord, Lord, bakit ganito nangyayari sa buhay ko? Ang ganda ng pangako mo, pero bakit ganito nangyayari? At minsan sinisisi natin ang Panginoon. Hindi ko mapigil eh. Mga kapatid,
Tandaan niyo po ito ha, maulit ko ito mamaya. Pero tandaan niyo po ito. Ang buhay natin may episode. Tama? Pero tandaan niyo ito, ang buhay natin hindi natatapos sa isang episode lang. Hindi yun yung buong istorya. Familiar kayo, alam ko, maraming familiar sa inyo sa episode. Mahilig kayo manood ng series sa Netflix, di ba? Ako lang yun. Sige, hindi kayo. Ako lang yun. Okay. Minsan nga, hindi ka makatiis sa isang episode hanggang madaling araw nanonood ka pa parang may nag-amen. Okay, parang may nag-amen. Okay, minsan nga, mas mahaba pa yung Netflix sa Cellflix Cell group, isang oras na iinip Yung episode, hanggang matapos yung episode, tatapusin Okay? Huwag kang huminto sa isang episode lang. Hindi yan yung buong istorya. Okay? Amen. Next episode. Ano next? Okay. Episode 4. From seed to sequoia. Hallelujah. Mga kapatid, yung sinasabi ni Milka na nakita nilang puno, ilan daw ang yumakap? 10? Ang liit. Ang liit ng puno. Ano ba ang next ko dyan? Kuya, yung picture nga muna. Yung pong sequoia is one of the 3 largest tree in the world. Siya po ay nasa California. Tingnan niyo po kung gaano siya kalapad. 27 feet. Ang 27 feet po is about 8 something meters. Siguro kasing lapad nitong stage. Naalala ko nga, nung 1800s, merong bumagsak na puno. Nung pinutol nila, yung pinaka-base ng puno, ginawa nilang dance floor sa lapad, sa tuwa nila. 27 feet in diameters. So kung mula doon hanggang dyan, yung bilog niyan, tingnan nyo, ay baka hindi lang 10 tao. Gano'n siya kalaki? 247 feet. Yung picture niya, yung nasa pangalawang picture, mga kapatid, mali ba? Yung picture ng puno na yan, hindi po isang picture yan. Ginamitan po nila yan ng special na makina para makuha na nila ng picture yung buong yan. Mahigit 100 shots yan bago nabuo yung picture na yan. 100 plus na shots bago siya, pinagdugtong-dugtong siya, ginamitan siya ng magandang bago yan nabuo. Hallelujah. Kapag ang seed na itinanim sa ni Lord, minadali mo, pinilit mo magbunga, yes, makakapagbunga ka, toge. Pero hinintay mo si Lord, tingnan niyo po. Okay. John 12, balik konti kuya. Okay, John chapter 12, verse 24. I tell you the truth, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds. Okay, next. Matthew. The kingdom of heaven is like a mustard seed, pinakamaliit, which a man took and planted in his field. 32. Charan! Though it is the smallest of all your seeds, yet when it grows, it is the largest. Anong mangyayari sa kanya? Largest garden plants becomes a tree so that the birds of the air come and perch in its branches. Okay, madaliin mo yung bunga, natuwa ka, tumubo, pero sino na kinabang? Ikaw. Pero kapag hinintay mo ang oras ng Diyos, mga kapatid, hindi lang ikaw makinabang, maraming tao ang makikinabang sa'yo. Ibig sabihin, you will become a blessing to others. At saan mo ginugugol ang buhay mo ngayon?
kasi career ko, trabaho ko, business ko, kasi may future ako, kasi ganito. Lahat nakasentro sa buhay mo. Mga kapatid, ano ang istorya ng buhay ni Lord sa'yo? Para sa'yo lang? Hindi po. Ang istorya ng Diyos sa buhay natin, para ang buhay natin ay maging kapakinabangan ng marami pang tao. Namimiss niyo magsabi ng amen eh. Amen! Hallelujah! Ang buhay nito ay hindi dinisign para sa akin lang. Uy, wag niyo pong wag niyo i-negative yung pakinabangan ha. Hindi po negative ha, yung positive. Ang buhay na ito ay nilikha ng Diyos para marami pang taong mabless dito. Amen? Mga kapatid, nilikha ka siguro, lalo-lalo na sa mga teachers, may mga kilala akong teachers, nilikha ka hindi, sabihin mo, ang hirap magturo, ganito. Mga kapatid, hindi po. Yung blessing sa ni Lord na yan, maraming taong inabang. At kung hindi dahil sa mga guro, saan tayo pupulutin? Sino magtuturo sa atin? Amen? Hallelujah! Ito yung maganda sa buhay ng tao. Ito yung magandang makita natin. Kapatid, hindi ka nabubuhay para sa sarili mo lang. Hindi ka nabubuhay para sa pamilya mo lang. Nilikha ka ng Panginoon para maging pagpapala sa marami pang tao. Amen? Hallelujah! Okay, sige po. Okay. Yan. From seed to sequoia. Kaya nga mga kapatid, sabi sa Psalms 139 kanina, all the days ordained for us. Ano man ang nangyayari sa atin, pangit man ang nangyayari sa atin ngayon, kapatid, tandaan mo to, baka isang episode lang yan ng buhay mo. Hindi yan yung buong istorya ng buhay mo. Pangit man ang nakikita mo ngayon, maghintay ka lang, magtiis ka lang. Bakit? Kapag dumating yung season mo, di ba sabi nung kanta kanina, kapag nakita ko na yung tree, ibig sabihin, dumating na ang season ko. Ako, mga kapatid, hindi nyo kayang nakawi ng kaligayahan na meron ako. Ako yung napakababaw ng kaligayahan ko, pero alam nyo kung saan ako maging maligaya? Nung ang buhay na ito ay nagamit ng Diyos para sa ibang tao. Nung kabataan ko, mga kapatid, isang beses nagiinuman kami. Sabi nung barkada ko sa akin, lasing eh. Sabi niya, buddy, alam mo, nakakaawa kang patayin, pero nakakainis kang buhayin. Naalala ko yun eh. Okay? Nakakainis buhayin. Pero, grabe si Lord. Grabe si Lord. At yung meron ako ngayon, naisip ko nga, sayang. Noon pa sana. Sayang noon pa sana. Sayang noon pa sana. Pero season eh. Isa po ako dun sa preaching, take 2. Pero salamat kay Lord, hindi natapos yung istorya ko. Kahit take 2. Yung iba nga hanggang take 10 pa eh. Okay? Di ba? Pero salamat kay Lord, hindi natapos yung buhay ko sa episode na yun, kahit take 2. Praise God, dinala ako ng Panginoon kung saan ang buhay ko ay nagagamit ngayon ng Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian. Amen? Hallelujah. Okay, so yun na nga. O kuya, lagpasan mo na yung picture. Tingnan niyo po ito, from seed to sequoia, nakita niyo yung puno kung gaano siya kalaki. Genesis 41. When 2 full years had passed, doon sa kulungan kung saan siya naghihintay, para bang wala ng pag-asa. Bakit ganun? Nakalimutan ako, naggawa ako ng mabuti, nakalimutan ako. Pero mga kapatid, ang season ni Lord, eksakto, perfect. When 2 full years had passed, pero had a dream. Kung pinilit niya yung dati, paglaya mo, alalahanin mo ako, wala pang panaginip si Paraon. Baka naging assistant siya. Pero ang plano ng Diyos sa kanya, hindi assistant. Mamaya tingnan niyo ha, iba ang plano ng Panginoon sa buhay niya.
So, it is just as I said to Pero, si Joseph po, God has shown Pero what he is about to do. Ang panaginip ng paraon, nakakita siya ng magandang field, nakakita ng magandang uhay, tapos yung pangalawang panaginip, nakakita ng magandang baka, 7. Kaya lang pagkatapos ng panaginip na yun, nakakita siya ng 7 pangit din. At yung 7 pangit, kinain yung 7 maganda. So sabi niya, ito po yung sinasabi sa iyo ng Panginoon. Next. Ano sabi ni Joseph? I cannot do it. But God will give Pharaoh the answer he desires. Bakit hinighlight itong I cannot do it? Di ba kanina, sa anong branch ang pinutol ni Lord? Ako. Nung season niya na-realize niya, hindi ako, ang Diyos. Kaya minsan dumadaan tayo sa mga pagsubok, sa kahirapan ng buhay, kasi pinapatay niya yung ako na yun. Baka pag dumating ang season mo at buhay yung ako na yun, walang tatamuhin ang Diyos, kundi ikaw lang din. Pero yung season niya, nung namatay yung ako na yun, nakita niya kung sino ang Diyos sa buhay niya. I cannot do it. Si Lord lang ang makakapagbigay ng desire ng puso mo. Next verse. Then Pharaoh said to Joseph, since God has made all this known to you, there is no one so discerning and wise as you. You shall be in charge of my palace, and all my people are submit to you, or to your orders. Only with respect to the throne will I be greater than you. So Pharaoh said to Joseph, ano sabi niya? I hereby put you in charge of the whole land of Egypt. Yun yung namimiss nating season eh. Minsan pinipilit natin yung gusto natin. Natatanggap natin permissive will. O binigyan ka ni Lord. Kung si Joseph, naalala siya nung cupbearer na yun, baka assistant cupbearer na siya ngayon. Pero ang plano sa kanya ng Diyos, hindi assistant. Ano ang plano ng Diyos sa kanya? I hereby put you in charge of the whole Egypt. Anong pinagkaiba na pero tsaka siya, sabi niya, only with respect to the throne. Alam po, ibig sabihin niyan, only with respect to the throne? Wala, kasi paraon siya ang hari, yun na lang ang pinagkaiba niya. Pero yung greatness, wala po ang paraon. The greatness is the blessing of God sa life ni Joseph. Kaya wag nating i-miss yung season natin, wag nating madaliin, lalong-lalo na sa mga kabataan, mga youth ng church natin o sa iba pang youth na nakakapakinig dito. Wag niyong madaliin. May season kayo. Pag sa tamang season kayo na God bless, perfect. Permissive, yes, pwedeng merong pahintulutan ng Lord sa buhay mo. Permissive will. But permissive will is permissive will. Permissive will is not the perfect will of God. Hallelujah. Wow. Okay, dagdagan natin ang verse. Kuya, 2 Timothy. Mga kapatid, magpapasok na ako sa conclusion, okay? In a large house, there are articles not of gold and silver, of also wood and clay. Some are for noble uses, some for ignoble. If a man cleanses himself from the latter, he will be an instrument for noble uses, made holy, useful to the master, and prepared to do any good work. Nawain niyo ito mga kapatid ha. Sa isang tahanan, sa isang church, merong gamit. Merong gamit ng, ano sabi po dyan? Okay.
Kuya, balik. Saglit. Okay. Meron daw articles ng gold and silver. Pero meron, okay, next. Gold and silver. Pero merong wood and clay. Sabi niya, if a man cleanses himself from the latter, kapag natabas yung sanga na hindi namumunga, ano sabi diyan? You will be an instrument for noble purposes. Sa church, lahat tayo ginagamit ng Lord. Amen? Pero i-desire mo maging katulad ka ng gold and silver. Hello? Hindi yung basta ginagamit lang. If a man cleanses himself from the latter, he will be an instrument for noble purposes. Mga kapatid, hindi po yan, ano yung pastor? Magiging pastor din ako para gamitin ng Lord. Hindi po. Mali pong interpretation yun. Lahat tayo ginagamit ng Diyos. Lahat tayo may paggamit ng Diyos sa atin. Amen? Pero saan ka ginagamit? Paano ka ginagamit? Okay. King James, if a man therefore purge himself, pruning, he shall be a vessel unto honor. Honor. Pero meron pang isang magandang verse pa. Kuya, ano yun to? Passion Translation. Ito, maganda to. In a palace, you find many kinds of containers and tableware for many different uses. Some are beautifully inlaid with gold and silver, but some are made of wood or earthenware. Some of them are used for banquets and special occasions, some for everyday use. But you, Timothy, must not see your life and ministry this way. Your life and ministry must not be disgraced. For you are to be a pure container of Christ and dedicated to the honorable purposes of your master, prepared for every good work that he gives you to do. You must not see your life and ministry this way. Your life and ministry must not be disgraced. Ano sabi ni Lord? You are to be a pure container of Christ, dedicated to the honorable purposes of your master. Nako, epilogue na ako. Ending na. Mga kapatid, okay, take note. Genesis 45 verse 7, Genesis 50 verse 20, isulat nyo na lang po. Ito po yung, pa-climax na ha? Okay. But God sent me ahead of you to preserve for you a remnant on earth and so save your lives by a great deliverance. So then, it was not you who sent me here, but God. You intended to harm me, but God intended it for good. You take what enemies, yung worship natin kanina, yung plano ng demonyo sa buhay natin, sirain tayo, pero ano sabi ni Lord? But God intended it for good. He intended it for good. Bakit? To accomplish, wala pa talaga? Okay. Take note ha. To accomplish what is now being done, the saving of many lives. Mga kapatid, ako, ang pangarap ko, ang pangarap ng Diyos sa akin, magamit itong buhay na ito para marami pang tao ang makakilala sa Kanya. Para marami pang tao ang mahango mo dun sa hirap na yun. Sa pinagdadaanan nilang buhay. Baka kaya mo nararanasan na ito kasi may taong dadating sa'yo na meron same problem at sasabihin mo, alam mo, pinagdaanan ko rin yan. Pero nakita ko ang Diyos na nagligtas sa akin. Pangit man yung episode ng buhay mo, pero kapatid, tanda mo to, hindi yun yung buong istorya. Kasi ang buong istorya ng Diyos napakaganda para sa atin.
kung meron mang paggagamitan sa akin ng Panginoon, ito yung hinaangad ko. Katulad ng sinabi ng Lord kay Joseph. The saving of many lives. Wow. Napakabuti ng Diyos. Amen. Okay, epilogue. Ano pa rin? Hallelujah. Okay. Last slide po. Ang nakalagay sa last slide, epilogue. Paano ba i-pronounce yun? Okay, nakalagay po dyan, Jehovah Jireh. Producer, director. Mga kapatid, di ba sa pelikula, yung ending, lumalabas? Kahit anong galing na aktor mo, kahit sikat na artista ka, wala kang kwenta kung wala kang producer at director. Ang buhay natin, kahit anong ganda nito, kung wala kang producer at director, walang kwenta yan. Kahit anong tingin mong galing mo, kung wala kang producer at director, wala. Kaya nga, nilagay ko yung Jehovah Jireh na lang nilagay ko. Maraming compound name si Lord, Elohim, El Shaddai. El Shaddai means hindi po God Almighty, ha? El Shaddai means God All-Sufficient. Kasi yung name na God is Almighty na. God is all-sufficient. He will carry you. Ano man yung magandang sinimulan niya sa Philippians 1:6, ano man yung magandang bagay na sinimulan niya sa buhay mo, tatapusin niya. Amen? Hold on, kapatid. Hawak ka lang. Ano man pinagdadaanan mo, kumapit ka kay Lord. Kasi yung episode na nakikita mo, pangit man yan. Hindi yan ang buong istorya. Sapagat alam ko, ang istorya ng buhay mo kapag nakasalalay sa kamay ng producer at director, wow! Gusto kong mag-acting saglit. I have 3 minutes, okay? Mga kapatid, alam niyo yung verse na sa Genesis na you are created in the image and likeness of Christ? Oh, sorry. Sa New Testament yun. Genesis. We are made in the image and likeness of God. Amen? Okay, parang istorya to, ha. Tagalog. Ako ay nilikha sa wangis at larawan, itsura ng Diyos. Tama? Okay. Sino po rito sino may iPhone dito? May iPhone, cellphone mo? Di ba may logo yan? Pero nga saglit, para mas dramatic. Okay, 2 minutes. From seed to sequoia. Ang iPhone ay merong logo, icon. Meron po yung mansanas. Okay? Pag ako yumaman, gagawa ako ng sarili kong cellphone, bayabas. Okay. Joke lang po, joke. Meron po yung mansanas. Yung mansanas may kagat. Ewan ko kung bakit. Okay. Alam niyo po ba, ang iPhone, hindi ko alam sa Pilipinas, ha? Sa US yung story na napakinggan ko, eh. Ang iPhone po, pag binili niyo po ito, pag bukas niyo, ang unang bubukas sa'yo, yung warranty, yung card, yung manual. Okay? Yung manual napakahalaga kasi yun ang magtuturo sa'yo kung paano gamitin to. Pero marami sa atin hindi marunong magbasa ng manual. Tama? Okay. Yung manual na yun, napakarami nilalagay. At meron doon, ang isa sa manual, ang nakalagay doon is warranty. Kapag may nangyari dito, sagot ng kumpanya. So, bibigyan ka ng warranty. Tama? Narinig ko po kasi sa isang pastor, hindi ko alam sa Pilipinas, sa US po yun. Yung kanyang iPhone, isang araw, naliligo sila. Nauna sa kanya sa swimming pool. Naunang lumangoy yung cellphone. So, ano mangyari? Hindi naman waterproof. Nasira. Alam niyo naman ang presyo ng iPhone. Lalo-lalo na yung latest. Nung panahon na yun, nagkwento siya, parang iPhone 10 eh. So, nag-swimming si iPhone. Sa Pilipinas nangyari. Sabi niya, patay. Sira ang cellphone. Nagkataon na invite ulit siya sa US, bumalik siya sa US, naalala niya yung cellphone, dinala niya.
Sabi niya, warranty. Hanggang saan kaya warranty nito? Pagdating niya po sa iPhone, yung tindahan na pinagbilan niya, pinakita niya yung cellphone, kinuwento niya nangyari. Alam niyo po, nagulat siya. Umalis yung tindero, pagbalik, binigyan siya ng bagong box. Sabi niya, ano ito? Sabi niya po, kapalit ng cellphone niyo. Yan po yung warranty. Ha? Panibagong cellphone? Well, hindi repair? Hindi po. Panibagong cellphone. Alam niyo kung bakit? Kilala ba siya nung tindero? Kilala ba siya ni Steve Jobs? Hindi. Bakit pinalitan? Alam niyo kung anong pinapahalagahan niya? Yung logo, yung icon. Yung Apple. Hindi ka niya pinalitan dahil mahal ka niya o nagkikare siya sa'yo. No, it's a business. Kaya lang yung logo na yun, yung nag-create nun, pahahalagahan niya yung image niya. Pahahalagahan niya yung image niya. Kasi pag nasira yung image niya, masisira ang kumpanya. Church, you are made in the image and likeness of God. Pinahahalagahan ng Panginoon yung image niya sa buhay natin. Kaya yung seed na yun, ganun na lang inalagaan niya. Binantayan niya yung seed na yun hanggang maging isang puno siya. Ano sabi sa Matthew kanina? Puno na kung saan kapag lumaki, maraming ibon ang mamumugad sa kanya. Iningatan niyo yun because of His image in us. At kapatid, iingatan ka ni Lord hanggang dumating yung tamang season. Bakit? Kasi you are made in the image and likeness of God. Huwag tayo madali sa season natin. Huwag natin, yung iba nag-quit na eh. Isang episode, nag-quit na. Umayaw na. Pero kapatid, kapag naintindihan mo kung gaano kaganda ang istorya ng buhay mo sa Diyos, hihintayin mo yung tamang panahon na makita mo ito. Hihintayin mo yung tamang panahon. And it is necessary na kailangan ng refinement, kailangan ng pruning. Bakit? Kasi para pag dumating yung araw na yun, yung season na yun, isa lang ang masasabi mo. Hindi ako, kundi ang Diyos. Hindi ako, kundi ang Diyos. Hallelujah. Wow. Church, sinulat ng Diyos ang buhay na ito. Sinulat ng Diyos ang buhay mo. At hihintayin niyang matapos yun hanggang makita niya na sabihin mo, not me, not I, but Christ who lives in me. It is all about God. It is all about Him. Hallelujah. Sige po, tayo saglit. Hallelujah. Once more, balikan po natin yung kanta kung masasabayan niyo po. Namnamin natin. Yung sinasabi ng awitin, and as we worship God, minsan pa, tiwala natin ang buhay natin sa Panginoon. Let's pray. Father God, salamat po Panginoon sapagkat ang buhay na ito, as you have said in Psalms 139, all the days of my life were ordained by you, Panginoon. Hindi pa man nangyayari, ito ay itinakda mo na, Panginoon. And Father, I pray, wag yung nangyayari ngayon ang makita namin, Panginoon, kundi makita namin ang kagandahan. Yung kagandahan ng season na yun. Season na kung saan that you will be magnified in our lives, O God. Na masabi namin na ikaw ang lahat sa buhay namin, na ikaw ang may gawa ng buhay, na ikaw may likha ng buhay. Napakaganda ng buhay na ito sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Like a frost
Come on, let's worship the Lord God. Oh, how nature acquaints us Yes, so God. Yes, Lord. with the nature of patience, like a seed in the soul. I've been buried slow, for your promises loyal, from sea to sequoia. I know, though the winter is long, Yes, Lord, though the winter is- richer, the harvest it brings. Though the waiting prolongs, even greater, your promise for me like a seed. Yes, I Lord. believe Yes, that Lord my God. season will come. Lord, I think of your love like the low winter sun. And as I gaze, I am blinded in the light of your brightness, like the fire to the soul. I'm renewed in your warmth. Melt the eyes of this wild soul till the barren is beautiful. And I know, though the winter is long, even richer, the harvest it brings. Though the waiting prolongs, even greater, your promise for me like a seed. I believe that my season will come. Oh, thank you, Father God. Thank you, Lord God. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Yes, Lord God. Yes, Lord God. I can see the promise, I can see the future. You're the God of seasons, and I'm just in the winter. If all I know of harvest is that it's worth my patience, then if you're not done working, Yes, Lord. God, I'm not done waiting. You can see my promise, even in the winter, 'cause you're the God of greatness, even in the manger. For all I know of seasons is that you take your time. You could save us in a second, instead you stand the child. Yes, Lord God. Father. Though the winter is long, even richer, the harvest it brings. Though my waiting prolongs, even greater, your promise for me like a seed. I believe that my season will come. Father God, maraming salamat po, Panginoon. And Father, I pray sa mga kapatiran ko, anumang episode ng buhay ang dinadaanan nila, anumang season ng buhay nila ang pinagdadaanan ngayon, bawat isa sa amin. Lord God, kahit season ito ng, kahit take 2 pa ito, Panginoon, kahit take 3 pa ito, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, tulungan mo kaming magtiwala sa'yo. Hindi namin makita yung pangit na nangyayari lang sa buhay namin, kundi makita namin yung buong istorya, yung buong plano mo, Panginoon, lahat ng nakasulat sa amin. At higit sa lahat, Panginoon,
Katulad ni Joseph, Lord God. Binantaan man kami, diniscern man kami, Panginoon, nagawa ng masamang bagay, Panginoon. But you intended it for good, O God. Nilayon mo pa rin ang maganda. At ang buhay na ito ay maging pagpapala sa marami pang mga tao. Ang buhay na ito ay magamit mo para sa ikaliligtas pa ng maraming tao, Panginoon. And Father, I pray, Lord God, by your grace, Lord God, the strength we need, Lord God, sa season ng buhay namin. Kung meron dito, Panginoon, na nasa winter time at iniisip niya bakit parang ang tagal, Panginoon, hayaan mo, Panginoon, ang katatagan ng kalooban, ang kaunawaan sa iyong salita, ang biyaya mo, your grace, Lord God, be upon us, O Lord God. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Minsan pa, truly, Lord God, hindi kami, Panginoon, kundi Ikaw. Sa iyo ang lahat ng papuri, sa iyo ang lahat ng pasalamat, sa iyo ang lahat ng pagsamba. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Hallelujah. Okay, God bless you, saints. Okay, konting ano lang po. Announcement po. Okay, bukas po, simula na ng ating 21 days prayer and fasting. Mag-inquire po kayo sa inyong mga cell leader kung paano makakapag-join doon. Okay, 6 to 7 yun ng morning at yung iba pang detalye, alamin nyo po sa inyong mga cell leaders. So, start po ng ating 21 days prayer and fasting. Kagabi, kung naka-attend po kayo ng prayer meeting, diniscuss ni Pastora po doon bakit natin kailangan yun, ano ang gagawin ng Lord sa atin. At isa po sa gagawin ng Lord sa atin ay, marami po, 3 po yung binanggit ni Pastora, pero isa po doon ay yung ating iniintay na itong year na ito, 2021 is 28 years na ng church natin. 20 years. Okay, 2 dekada na ng ating iglesia. So, maging excited tayo sa gagawin pa ng Panginoon. Okay, so alamin nyo po sa mga cell leaders nyo kung paano po kayo makaka-join. And cell leaders, paalala po sa lahat ng cell leaders, nawa, hindi ito para sa inyo lang, kundi maipaabot ninyo sa inyong mga cell members. Okay? And sige po, paglabas nyo po, nandyan yung ating offering tithes and offering box. At nasa online naman po, makikita nyo po sa screen ninyo kung paano po makakapagbigay sa ating gawain. Okay? Sige po, tayo po tayo lahat. God bless you! God bless you! Strike